Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 24, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimlang series ng ating devotion na nasimulan natin kahapon. So, yung series natin last time is hindi mo natin papayawan para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, nag-series po natin last time is the power of humility. So, kumbaga itong series na to is meron tayong 7 topics. Kung araw is meron tayong topic na tinatalakay dito na according to humility. Kumbaga, kailangan yung pag-humility daw is Christ-likeness. Kumbaga, nagiging true servants tayo. And at the same time, pag true servant tayo is mahuwa po yung ating pagkatao, magiging effective believers tayo. Kaya kailangan gayahin natin ang Panginoon dahil ang Panginoon sa Kristo is grabe yung humility na meron sa Kanya. Kaya kailangan ganun din tayo. So, yung sinistalakay natin yung araw is the Lordship of Christ over all things. Mga lahat siya lang ang Lord natin. Siya yung King of all King, President of all President. Siya yung pinakalagkita natin at nakikita sa mundo ito kasi siya yung ikaw. So, yung nag-series topic po natin na kahapon is Jesus claim all our existence. Namely, Jesus existed. And ngayon is Jesus claim of all of our service. Kung bakit trabaho na nga lang natin pero tinatrabaho ng Diyos para mabigay sa atin. Kung alam niya na yung mangyayari. Kaya kailangan mag-pray tayo, pasalamat tayo sa Panginoon kasi si Jesus, kiniklaim niya lahat ng mga ginagawa natin. So, Bible na lang natin yung araw is Colossians chapter 3 verse 22-24. Sabi dito, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang iyong mga apo dito sa lupa. May makita man wala, maglingkod kayo upang lugtan lamang ng mga tao kundi dahil kayo ay tapat at tatakot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginawa, gawin ninyo ng buong puso na parang Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So, napaglingkuran ninyo at alahan ninyo ang pagkalooban ng isang Panginoon kanti pa nila ang para sa inyo. So, paano mo ang ating talakayan tayo naman sa ating katuruan? Serving the Lord include all kinds of work sa lahat ng kahit work. Kung ano yan, fast food na work, waiter, janitor, assignment, school works, lahat yan is yung sinaserve yan. Include natin ang Panginoon sa lahat ng bagay kasi siya yung bibigay sa atin ng lahat. Nagandipala na lakas sa Lord natin kinukuha yan. Kaya nga includes serving the Lord, yung paglingkuran natin ang Diyos. Number 2, serving the Lord must come from the heart. So, yan pala pwede paglingkuran natin yung Diyos na iniisip lang natin, diba? Lamang puso, talagang nasa puso natin yung Panginoon kung ano nga ba yung mga pinggawa niya para sa atin, and mag-serve tayo sa Kanya ng buong puso. Number 3, serving the Lord comes with the own reward. So, may rewards yan. Kapag yan man, hindi yung pinakapinali na upukit tayo sa langit. Sa ating application, let's define our concept of worship and service. Number 2, submit all of our works under the Jesus. Number 3, use your work to make this world better. So, ay na po para sa araw to na may meron tayo napanood at napakinggan nagsunan sa itong devotion na to. Ay na po, maraming salamat. Thank you. God bless.